Alam nyo ba guys kung bakit nagkaroon ng mass resignation or malawakang panloloko ni BBM na sinabi niyang mass resignation sa lahat ng cabinet secretary niya o nag-reshuffle lang? Kasi sa totoo lang guys, biglang kinabahan si BBM. Nang lumabas yung local absentee voting, ano nga ba yung local absentee voting para sa mga mangmang? Kasi baka wala kayong alam. Ang local absentee voting or absentee voting, mayroon tayong registered na 55,000. 55,000 nakakuha tayo ng 52,000 na votes. Sino-sino yung mga bumoto nito? Ito yung mga government employee. Kasama dito yung mga pulis, sundalo, military, kahit anong government official na tinatawag natin na local absentee voters. Hindi po nakakuha ng mataas na boto yung alyansa kung saan ang Duterte ang nanguna sa local absentee voting. Napatunayan lang natin na ang akala natin ay talaga naman na pagkakatiwala na natin yung mga government official natin. Pagkakatiwala na natin yung mga kapulisan natin, yung mga sundalo natin, pero hindi na ipanalo yung mga kandidato ni Bangag. Dito natin magpapatunayan mismong mga nagtatrabaho sa gobyerno ay hindi gusto yung pamamalakad ni BBM Bangag. So yung local absentee voting, ito yung nagpapatunay na hindi nila gusto ang administrasyon. Bakit? Nakita naman natin kung gaano kababa yung boto ng mga alyansa. Kagaya na lang doon sa binabato nilang aparatang kay Arnel Ignacio. Si Arnel Ignacio ay biglang pinag-resign or tinanggal sa OWA dahil hindi nakuha ng alyansa yung majority vote ng mga kababayan nating OFW. Malinaw dito na nakikita natin ang kapalpakan ng gobyerno at ang pamumulitika sa mga cabinet secretary. Dahil kaya niya pinag-resign yung mga cabinet secretary o i-reshuffle dahil majority hindi kayang utusan ng mga cabinet secretary na iboto yung alyansa. Kaya mga kababayan ko, magtaka tayo. Nag-reshuffle siya. At sasabihin niya na dapat lahat ng cabinet secretary, yung mga dapat na trabaho o dapat mga proyekto ay dapat may matapos na. O di ba? Siya mismo nagdideklara na kailangan may matapos na. Kasi matagal na nating sinasabi, walang accomplishment ang BBM administration. Mismong si BBM na ang umaamin na walang nagagawa yung mga cabinet secretary niya. Maliwanag po yan. Dahil kahit anong pagpapalit-palit mo ng mga sekretaryo mo o cabinet secretary mo, kung ikaw mismo ang problema o yung asawa mo o si Martin Romualdez. Sa totoo lang, ikaw ang presidente, bangag ka nga lang. Sa totoo lang, ikaw yung chief architect, lahat ng kumpas dapat ikaw ang nasusunod, bangag ka nga lang. Ngayon, ang gobyerno natin ngayon ay naghahanda sa pinakamalaking laban sa Vice President. Pinaghahandaan na naman nila para sa 2028 election. Dahil mangyari na hindi nila ma-disqualified ang Vice President, alam na natin kung saan pupulutin ang mga ito. Malamang magtatago. Kung hindi magtatago, malamang pananagutan lahat ang kapalpakan at lahat ng panggagahasa nila sa konstitusyon ng ating bansa. Pananamantala nila dahil hindi nila tinutupad ang batas. Ito pala si Waray Laban. Usap pa tayo. Follow for more.